Magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Attorney Mike Operario. At kamakailan lamang ay nag-deliver ng isang privileged speech si Congressman Ungab sa House of Representatives. At dito, inisa-isa niya kung ano ang nangyari dito sa 2025 budget at sa GAA. Kung bakit ito lumobo ng ganito kalaki, kung saan pinagkukuha yung mga pera na ipinasok doon sa GAA at anong mga batas ang posibleng na violate tungkol sa ginawa na ito ng House of Representatives sa pamamagitan ng Speaker of the House at saka ng majority. Ang nakakatuwa dito sa sinabi nito ni Congressman Ungab ay ang reaksyon ng ibang miyembro ng House of Representatives. Anong reaksyon nila? Deadma. It was dead silence. There was not even a statement from a formal statement from the Speaker of the House debunking or pinasisinungalingan ang lahat ng sinabi nito ni Congressman Ungab. Those the defenders of the House of Representatives Speaker, wala ring sinasabi. At ang sinabi ni Congressman Ungab ay tumutugma naman doon sa mga naging revelasyon ni Congressman Toby Chanco. So, anong nangyari? In summary, anong nangyari dito sa budget natin? Bakit nagkaganito? Bakit maraming mga pera ang ginalaw? Apparently, what happened is, nung impropose ang presidente ang budget at meron siyang inilatag, ito lang dapat ang budget natin. Ang sabi ng House, hindi, dagdagan natin yan. Pasukan natin ng mga ganito, mga project, mga infrastructure, ang projects na infrastruktura na para sa DPWH budget ay lumobo no, na mahigit ng 400 bilyon. At yung mga infra projects na yan, ay hulaan nyo kung kanino mapupunta yung mga yan. 67 na mga miyembro ng House ngayon ay puro mga kontraktor na. At hindi lang yan. Pumunta pa kayo sa lokal, mga governor, mayor, halos lahat yan, puro mga kontraktor na ngayon, ang mga umuupo. So, ang meron tayo ngayon, mga nakaupo, either mga wetting lord, mga gambling lord, may mga kontraktor, ito na lang ang mga nanunungkulan sa atin sa kasalukuyan. Now, yung mga pondo na pinagkuhanan na ito ng pera para itapal doon sa mga dinagdag ng mga proyekto, ayon sa pahayag ni Congressman Ungab, ay ito dapat ay yung mga special funds na naka-earmark or dapat ay hindi ginagalaw at dapat naka-dedicate for a particular purpose. Halimbawa nga, yung sin taxes, yung mga buwis sa mga alak, sa mga sigarilyo, ito po dapat ay naka-appropriate specifically for 80% ay gagamitin sa health services. Ganon din po yung mga pondo ng GSIS, ng SSS, lahat po yan, ng PhilHealth, dapat yan naka-earmark. Pero wala silang pakialam dito. Ang ginawa ng House, tinignan lang, asan ba yung mga pera natin? Asan ang pera ng gobyerno? Nasaan ang pera ng taong bayan? Nakita nila, eto may pera dito, tara kunin natin yan. At ipamahagi natin. Gawin nating AIX, AKAP, gawin nating proyekto. At hindi na sinunod yung mga batas na nagtatakda kung paano gagamitin ang mga pondo na ito. Yan ay isang malaking pambabastos, pagsasalahula sa ating hindi lang sistemang politikal, the legal system, the healthcare system, the social security system, everything was compromised dahil lang sa pagnanais nila na may pagkukunan ng pera. And we are hoping that eventually the Supreme Court will make a ruling on this, on the unconstitutionality of these things that the House of Representatives and the Senate, kasama na rin po ang Senado rito, dahil pumayag sila na ipasa ang ganitong klase ng budget na inaaprubahan lamang ng isang maliit na komite at hindi na ng representasyon o representatives ng taong bayan. Iilan na lamang ang may kapangyarihan at nagsasabi kung saan pupunta ang ating pera, saan gagastusin ito. Buti na lang sana kung ito nga ay totoong ginagastos sa mga makabuluhang mga bagay. Pero kung ito ay winawaldas lang ninyo at ginagawa ninyong pampayaman ninyo,
Again, I am reminding all of our elected officials, hindi namin obligasyon na mamamayan na payamanin kayo. Hindi namin obligasyon na magpalit-palit kayo ng kotse buwan-buwan. Hindi namin obligasyon na bigyan kayo ng mga mansyon o pabiyahihin ang pamilya ninyo sa kung saan-saan bansa at mamili ng mga mamahaling bag. Wala kaming ganong obligasyon sa inyo. Kayo ang may obligasyon sa amin. Kaya sana patuloy tayo sa pagtutok sa mga bagay nito, sa mga balita na ito. Dahil tayo inuugoy-ugoy ng gobyerno upang makalimutan natin ang mga mahahalagang mga usapin. Lagi po tayong mag-aral, lagi tayong mag-participate, lagi tayong mag-engage. Sapagkat mahirap makialam ang taong walang alam. God bless you. God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.